What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba mas ma-attract ang inyong mga customer sa inyong business. Bago po tayo magsimula sa ating vlog, kung hindi ka pa subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and click notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload. At the same time, kapag na-reach po natin yung 100k subscriber, ay magpapag-giveaway po tayo. So let's go, start na po tayo. Paano nga ba ma-attract yung mga customer sa ating negosyo? Ito simple lang naman po. Una-una sa lahat, i-try nyo po na magkaroon kayo ng strategy. Ano tong strategy na to? Ito po yung magbigay kayo ng giveaway. Okay? Kapag na-reach nila yung 10 na pabalik-balik sila, o kaya 20, okay? Bigyan nyo sila ng free gift. Okay? Magpa-giveaway po kayo. Ito, case-to-case basis. Or else, ibabalance nyo. Kapag kumikita talaga kayo, tsaka nyo po i-execute yan para po maka-attract kayo ng madaming customer. Balance din po yan. Sana hindi yan mag-overexpense. Kaya kayo nagpapag-giveaway kasi overexpense. Kumbaga, kaya rin kayo nagbibigay ng free gift kasi kumikita kayo. Okay? Sa isang customer o kaya madaming customer. Case-to-case basis. Huwag nyo po yung tatanggalin, ha? Nagpapag-giveaway nga kayo pero wala naman kayong kinikita, over expenses kayo. So, we need to balance. Nagpapag-giveaway tapos kumikita kayo para hindi po mamatay yung negosyo nyo. Madami ka kayo na-attract pero over expense naman po kayo. Kaya kailangan nyong i-balance. Yan po kasi yung pagkakamali ko sa pagninegosyo. Kaya kailangan nyo pong maniwala at the same time matuto sa aking experience. Dahil dati, hindi pa naman talaga kumikita yung business ko, grabe na yung expenses ko. Nagpo-promote na ka ng ganito ganyan, bili ako ng ganito ganyan. Over expenses, operational expenses, sobrang mahal. Okay? Kaya advice ko po sa inyo, suggestion ko po sa inyo, bago po kayo mag-attract ng mga customer, ay kailangan muna natin kumita. Kailangan natin magkaroon ng budget for the marketing strategy. Or else, magkaroon tayo ng giveaway if talagang kumikita na yung business para hindi po mamatay. Okay, ibabalance po natin yan lahat as a negosyante. Kailangan natin mag-balance dahil nasa Bible din yan. Okay, a false balance is abomination to the Lord. Kung mas mabigat yung expenses, hindi ka na kumikita, wala rin. Okay? Palpak din, hindi rin kikita. Hindi sustainable yung business natin. Okay? We need to be a balance as entrepreneur. Okay? Kailangan rin natin maging yung mga principles sa Bible, kunin po natin kasi makakatulong po yan sa atin. Yan yung una-una natin gagawin. Principle ng Bible when it comes to financially. Okay? Or financial. So, bago po tayo matapos sa ating vlog, meron po akong ginawang libro para po sa inyo, sa mga mahilig magbasa, o at the same time, mga mayaman na, o kaya naman, mga may problema sa negosyo, at mga nagsimula pa ng negosyo, gusto magsimula ng negosyo. Medyo mahal lang po ito, pero dito nyo po malaman kung bakit mahal itong libro na to. Worth it din naman po ito para po sa inyong negosyo. Kung gusto nyo pong bumili, click nyo lang po yung Facebook page, official link pa namin sa description. Mag-message lang po kayo at i-deliver po namin yan agad. Salamat po and thank you. God bless you all. Ingat-ingat po tayo.